Bihira ako mag-graveyard shift doon sa dati kong pinagtatrabahuan. Pero ngayon na nasa bago na akong kumpanya, may mga shift talaga na panggabi ako. Una ko ito. Ayos lang naman sa akin. Kailangan ko nga lang sanayin ang sarili ko na matulog talaga sa hapon para may energy kapag papasok. Pagkapasok ay binati ko ang kasama ko. Dadalawa lang kami ngayon. Okay, mas tahimik. Pre, kape. Sabi sa akin ni Fred na siyang kasama ko sa shift na iyon. Kabababa ko pa lang ng bag ko sa cubicle. Oo ba? Sagot ko kay Fred. Dumiretso kaming dalawa sa pantry para magtimpla. Napaigtad pa kami pareho nang makita namin si Mang Celso. Ay, pasensya na kayo mga iho, sabi sa amin ng matandang janitor. Ngumiti ito kaya kitang-kita ang medyo kulang na nitong ngipin. Okay lang po, Mang Celso, tawa naman ni Fred. Nagsimula na kami magtimpla habang paubo-ubo na naglalakad palayo si Mang Celso, habang hawak ang garbage bag na kinolekta nito mula sa basurahan ng pantry. Sinundan ko pa ng tingin ang matanda bago ibalik ang tingin kay Fred. Pre, tagal na dito ni Mang Celso, no? Oo nga eh, sagot ni Fred habang hinahalo ang tinitimplang kape gamit ang kutsara. Parang bagong bukas pa lang itong kumpanya, nandito na siya. Mas naging workaholic nung namatay na ang asawa. Napatango ako. Baka para di siya maging lonely sa bahay? Or para maalala asawa niya kasi dito din daw nagtatrabaho noon. Clerk ata. Matapos ng tsismisan ay bumalik na kaming dalawa sa aming mga cubicle. Mabuti nang masimula ng trabaho. 2 oras pa lang nakakalipas nang maramdaman ko na papapikit na ako. Yung pakiramdam na parang foggy na yung paningin, ganun. Nasa kalagitnaan ako ng pag-edit sa Excel nang bigla na lang magpatay-sindi ang ilaw. Napalingon ako kay Fred na sabay din naman lumingon sa akin. Gawa ng magkatalikod kami sa cubicle. Nagloloko na naman kuryente, sabi ko. O baka may mumu, tawa pa ni Fred. Di totoo mumu, sagot ko na lang. Tumingala pa ako para tingnan ng ilaw kung mamamatay ulit. Okay, mukhang ayos naman ang generator ng kumpanya. Tumuloy na kami ni Fred sa pagtrabaho nang tumunog bigla ang landline phone sa harap ko. Napataas pa kilay ko. Wala naman kasi tatawag sa amin ng ganitong oras. Kung meron man ay sa work phone dahil ang managerial positions lang naman ang tatawag sa landline. Dahan-dahan ko itong sinagot. Hello? Napalingon pa ako kay Fred habang pinapakinggan ang nasa kabilang linya. Kaso walang sagot. Hello? Ulit ko. Nakatingin din si Fred, tila inaantay kung ano mangyayari at siguro nakikita ang litong expression sa mukha ko. Hanggang sa dial tone na lang narinig ko.
Dahan-dahan ko binalik ang receiver, sabay tingin kay Fred. Wrong number siguro. Baka, sagot ni Fred. Napatingin ako dito kasi kita ko na parang tensyonado. Bumalik na lang din ako sa pagtatrabaho. Maya-maya ay nagpaalam si Fred na bibili ng makakain sa baba. Pero dire-diretso na kasi ako sa trabaho, kaya hinayaan ko na ito bumaba. Saka pauwi na din pala kami. Mabilis din talaga ang oras kapag madami ang trabaho. Kaunti na lang at maisisave ko na itong ginagawang report. Biglang tumunog ang telepono. Tumaas ang kilabot sa balikat ko. Hindi talaga masarap sa pakiramdam yung tahimik ang paligid, tapos bigla na lamang may malakas na tutunog. Hindi tumigil ang pagring. Pakiramdam ko, namamanhid na ang ulo ko sa kaba. Hello? Sagot ko ulit habang nanginginig pa ang boses. Kung kanina ay wala akong naririnig sa kabilang linya, ngayon iba. Tila may static. Tapos mabigat na paghinga. Hello? Ulit ko pa. Tapos isang boses na mahangin ang nagpalamig sa buong katawan ko ang nagsalita. Mahal, uwi na. Hala! Sigaw ko sabay bagsak ng receiver. Napatayo ako sa kinauupuan at muntik na matapilok. Ramdam ko ang pawis habang mabilisang naglalakad. Muntik pa ako mabangga kay Fred. Huy! Pare! Huy! Kalma! Anong nangyayari? Tanong ni Fred. Pre, ayoko na mag-graveyard shift talaga. Sabi ko. May tumawag na naman. Yung boses, gago, ang creepy. Kalma, kalma, sabi ni Fred. Pagod lang yan. Pauwi na din naman tayo. Relax ka lang. Hindi na din naman ako nakaimik pa. Mas kalmado na ako dahil may kasama naman ako. Pero para akong timang na nakadikit lang kay Fred. Hanggang sa wakas, panahon na para umuwi. Pinagpapawisan pa din ako. Hindi ko kasi makalimutan yung tunog ng boses. Uuwi na tayo, pre. Pagpapakalma pa sa akin ni Fred. Naglalakad kami palayo nang madaanan namin si Mang Celso na nakangiti lang sa amin. Hindi ko na naibalik ngiti niya kasi wala pa din ako sa sarili. Nasa dulo na kami ng koridor at inaantay ang elevator. Nang marinig ko si Mang Celso na gumagalaw sa may cubicle namin banda. Curious akong napatingin. Nakatalikod rin kasi ito sa amin, kaya hindi din ito alam na pinapanood ko siya. Inangat nito ang receiver ng isang telepono. Saka ko narinig, "Mahal, uuwi na ako." Pre, tara na! Biglang hila sa akin ni Fred papasok ng elevator. Inaantok lang ba ako o di ko na alam ang nangyayari? Pagkagising ko nung hapon, nalaman ko na lang na inatake pala sa puso si Mang Celso at pumanaw na din nung umaga na iyon.
Kumusta mga katakot? Ako nga pala si Creek. Sana nagustuhan ninyo ang aming kwento. Kung hindi nakakaabala ay paki-click na lang ng like at subscribe button. I-follow nyo na din kami sa Facebook at TikTok. Hanggang sa muli!